Blessed evening po. Ayan, susubukan natin yung microphone. Sound check. Magandang gabi. Mga kapatid, ayan, pagpasensyahan nyo na po at ako'y na-late. Nagkakaroon ng broadcast failure kanina pa. Mga 30 minutes ako nagtatry. Medyo mahina siguro yung signal dito sa lugar namin. At pagpasensyahan nyo na rin dahil nag-decide po tayo na mag-online dahil kakakuha lang din namin ng van kanina na gagamitin ng mission team, as in mga minutes ago lang din. At nag-run kami ng last errands, yung mga pinaprint nating t-shirt, mga tarpaulin, ayan, kasi meron nga po tayong mission sa Laguna mamayang madaling araw magsisimula. So, hello po, Sister Mercy. Naririnig niyo po ba yung boses ko dyan? Gusto ko lang po malaman kung gumagana po yung aking microphone. O yung ingay ba sa labas o sa paligid ko ang naririnig nyo o okay naman po ba? Ayan. Sige po, feedback po kayo kung naririnig nyo po, para bago po ako mag-start ng short devotion po na ito, ay alam ko po na malinaw nyo pong naiintindihan yung sinasabi ko. Ayan. So, I hope and I pray na clear din at saka dire-diretso po yung ating broadcast for tonight. Ayun. So, sabi ko nga po, kaya nag-online service muna tayo ngayon kasi po magsisimula na ang ating Laguna Mission Trip ngayong madaling araw. So, to give time for the missionaries to rest, to prepare, lalong-lalo na some of our missionaries and most of our missionaries are the ones who join our midweek service ng live. So, since sila yung laging, ng on-site, I mean. So, since lagi yung pumupunta sa church tuwing Wednesday, I gave them a chance para makapag-pack, makapag-prepare. Ayan, naririnig naman daw. Thank you po, Brother Cirilio. Thank you po sa feedback. So, yun nga kinikwento ko. It will give us more time to prepare, lalong-lalo na pag last day before umalis ng mission trip, talagang mga last minute natin nilalakad. Para ngayon nga po, kakakuha lang namin ng van, tapos kaka-release lahat ng mga pinaprint namin t-shirts and tarpaulin. Ayan, nagagamitin natin sa pagbubukas ng gawain sa lugar ng Laguna. Ayun, so sige po. Since mayroon naman nang nakikinig sa akin, hindi ko na patatagalin pa. Ayan, kung sino man ang kasama ko dyan, you can help me share this. Pwede nating i-share ito sa ating GC. Ayan, gagawin ko ngayon. I-share natin sa GC natin yung ating live para malaman ng mga kapatid na nakastart na tayo. Pagpaumanhin nyo po ulit kasi yun nga, na-late akong magsimula dahil kanina pa po nagbo-broadcast failure dito sa aking lugar. Siguro po nagkakaroon ng conflict sa internet connection. Pero praise God at ngayon ay finally nakakonect din ako. So, ayan. Sabi ko mag-start na. Ayan. So, bago po tayo magsisimula, inaniyahan ko po ang bawat isa na makiisa po sa isang short na panalangin po na ating ipipray sa gabing ito upang tayo ay magkaisa sa Espiritu at maunawaan natin ng malinaw ang mensahe ng Diyos sa atin sa gabing ito. Shall we all pray? Hallelujah. Lord, we give you honor, praise, and thanksgiving. You are worthy to be worshipped and adored. Karapat-dapat ang lahat ng luwalhati, pagdakila sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, hinihingi namin ang presensya mo at banal na Espiritu, hinihingi namin ng iyong gabay at kapahayagan sa gabing ito kung saan kami ay nagkatipon online upang manalangin, upang mag-aral ng iyong salita at patuloy na itaas sa iyo ang iyong gagawing mission, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na maunawaan namin ng malinaw ang iyong mensahe at dalangin din namin, O Diyos, anuman pong distraction, ang sumusubok na nakawin ng aming atensyon at focus sa Lord God, ay alisin mo ngayon din sa pangalan ni Jesus. Sa oras na ito, Panginoon, nawa ay maluwalhati ka sa aming pong online service tonight at ang dalangin namin, O Diyos,
ay malugod ka sa aming pagsaserbisyo sa iyo kahit online lamang po ito. Maraming salamat po sa lahat ng aking mga kapatid na kasama ko ngayon, o Diyos. Maranasan nila ang presensya mo at pagmiministeryo mo nasaan man po sila sa oras na ito. Kayo na po ang manguna, aming Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Wow, good evening. Oy, Sister Fritz, hello po. Thank you so much for joining. Ayan, so nagkataon, nag-online service kami ngayon, kaya nakita kita at nag-greet kita. Sister Val, good evening. And family, Sister Mavic, hello po, good evening. And Sister Mercy, syempre kasama ni Brother Cirilio at ang buong Serrano family. Ayan. Yun pa lang. So far, nakikita ko mga pangalan, although marami akong nakikitang numbers, hindi ko lang makita lahat ng names. Ayan, hello po sa mga live na nanonood ngayon. Hindi ko man alam yung mga totoong names ninyo kasi may mga alias dito na names, but good evening. And we believe that there is no accident kung bakit nag-show sa feed mo ito. Join ka na sa amin, saglit lang naman ito na pag-aaral, no, ng Bible. Ayan, so you can get your Bibles. At tayo ay magbubukas po ng salita ng Diyos sa Efeso or sa Ephesians chapter 4. Okay, so ang title po ng chapter na ito dito sa aking Bible ay Unity and Maturity in the Body of Christ. Ang ganda, no? So napakaganda rin po dahil tungkol dito ang ating paksain sa gabing ito. Let me read from verse 1. Sabi dito in English, New International Version po ang gamit ko. As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling that you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all in all. But to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. This is why it says, when he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. 9. What does ascended mean except that he also descended into the lower earthly regions? He who descended is the very one who ascended higher than all the other heavens in order to fill the whole universe. So Christ himself gave the apostles, the teachers, the evangelists, the pastors, the prophets, So Christ himself, binulit ko po sa verse 11, gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of doctrine or teaching, by the cunning and the craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every aspect the mature body of him who is the head, that is Christ. From him, the whole body is joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Yan, napakahaba po, ano? Verses 1 hanggang 16. Pero wag po kayong mag-alala, hindi naman tayo mag-verse by verse ngayon. We will be tackling a topic, tungkol dito sa ating binasa. Kung mapapansin niyo po, ito po ang habilin ni Apostle Paul sa mga taga-Epeso na panatilihin ang unity. Ano bang unity sa Tagalog? Pagkakaisa. Correct. So, yung pagkakaisa po ay isa sa major na pinapahalagahan ni Apostle Paul at kanyang hinahabilin sa bawat Kristiyano na sabi niya dito, lalo na sa verse 3, make every effort. So, dapat daw, gumawa tayo ng effort para mapanatili ang pagkakaisa ng katawan ni Kristo or the body of Christ. Pinaliwanag niya dito kung
sino ba yung body of Christ, no? So, let me forward, sabi niya dito sa verse, yung kakabasa natin kanina, no? Sabi niya doon, ayun, sa verse 4, sabi niya, there is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. So, pinag-emphasize niya dito na iisa ang katawan. Iisa ang lahat ng mga mananampalataya. At sino po ang ating ulo? Walang iba kung hindi si Heso Kristo. So, napakahalaga kung inihalin tulad ang body of Christ sa isang katawan, it is very essential, crucial, and vital that every part of the body works in harmony, di ba? With every part in accordance to what the head dictates. Kasi po, parang nakakatakot naman kung kunyari, yung kamay may ibang gustong gawin na ayaw naman ng ulo gawin. Di ba? Parang may sarili siyang isip o sarili siyang kalooban o may sarili siyang gustong gawin. So, parang meron pong urge, ayun, sa body of Christ, si Apostle Paul to make every effort. Kailangan daw may effort. Diba? Pag sinabing may effort, bigyan naman ng pahalaga, bigyan ng importansya, mag-exert, ayan, tayo ng ating effort. Ano ba magandang word para sa effort? Basta, magbigyan natin ng pahalaga, bigyan natin ng pansin, bigyan natin ng hindi ko maisip yung word sa effort. Bigyan natin ng effort, okay, na magkaroon ng pagkakaisa ang katawan ni Kristo. So, very important po ang unity. No? So, napakadami pong mga aral o mga teachings tungkol sa unity. Pero ito po yung binigay na passage sa ating ng Diyos to emphasize to us that unity is one of the primary goals of Christ in His body. Ayaw niyo po ng isang katawan na kumukontra sa isa, no? Halimbawa, kung yung kamay mo galit sa bunganga mo, gusto magsalta ng bunganga, bigla mong gaganyanin, di ba? So, kung hindi nagkakaisa ang katawan, walang maayos na matatapos ang buong katawan, di ba? Halimbawa po, nagkokontra sila sa isa't isa. Kaya napakahalaga po ang pagkakaisa sa body of Christ. So, our topic for tonight, I have entitled it as The Enemies of Unity. Kala ko ba, Pastora, kailangan natin united? Yes, kailangan nga natin laging united. Kaya we will identify ano ba yung mga bagay na maaaring makasira sa unity ng mga mananampalataya o ng mga kapwa Kristiyano. According to the Bible, the primary destroyers of unity are, sasabihin ko na po kaagad, bali meron po akong in-enumerate dito na 6 na enemies of unity. First is pride and arrogance. Bubuksan natin to isa-isa. Number 2 is self-ambition or selfish ambition and rivalry. Ayan, pangalawa po. Pangatlo, nasa isang item lang ito ay strife, gossip, and slander. Number 4, unforgiveness and bitterness. Number 5, rebellion and disobedience. And number 6, false doctrine or legalism. So, iisa-isahin natin kalkalin kung paano ang mga na-identify nating enemies na ito ay maaaring sumira sa pagkakaisa o harmonious relationship ng mga magkakapatid sa pananampalataya. Simulan po natin sa pride and arrogance. Ano po ba ang pride o arrogance? Ito po yung yabang. No? O yung pride, napakahirap i-define ng pride. Paano ba i-define ang pride? Pero sabi nga ng Biblia na pride goes before destruction, di ba? So, mauuna daw pag nagkaroon na ng pride, ang susunod na diyan kasiraan. Kaya ito po ay in-identify ng Biblia na makakasira sa unity ng mga Kristiyano. Let me take on with that. Sandali lang po ha. Kailangan ko buksan lang yung aking Bible dito. So, sabi niya ho rito, ayan, medyo nagkakaroon kasi ng okay pa po ba yung ating signal? Minsan kasi nawawala kaya parang tinitignan ko kung online pa rin ako. Just let me know po, type lang po kayo dyan kung halimbawa sabihin nyo, Pastora, nawala ka or Pastora, fluctuating, ganun para po i-post ko or ulitin ko yung segments na hindi nyo masyadong naririnig kasi yun nga, medyo worried ako kung hindi natin mabubuo itong mensaheng ito. So, tignan po natin, sabi rito,
Sa Ephesians 2:8-10. Basahin ko na lang po sa inyo. It is by grace that you have been saved through faith, and it is not from yourselves. It is the gift of God, not by works. Ito, tingnan nyo yung line na to. So that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Thank you po sa feedback, Brother Mario, na okay naman, malinaw at dire-diretso. So, mapapansin nyo po dito, in-establish kaagad ng salita ng Diyos na una sa lahat, ang kaligtasan natin bilang mga Kristiyano ay hindi nating nakuha dahil sa ating pangsariling galing, pangsariling kakayanan. Amen? Para daw po, walang magmalaki. Yun. Kaya pala, ayaw pala ng Diyos ang pagmamalaki. Ayaw ng Diyos ang pagmamayabang. Ayaw ng Diyos na pagmamataas sa sarili. Ayan. Bakit? Kasi po, pag may isang tao na nagmataas dahil sinabi niyang, naligtas ako kasi magaling ako, naligtas ako kasi matalino ako, kasi masyado akong mabait, o kung ano man ang dahilan niya, na pakiramdam niya siya ang naging sanhi ng kanyang kaligtasan, delikado po pala ito. Bakit? Kasi kung akala ng isang tao, siya ang dahilan ng kanyang pagkakaligtas, siya ay magmamagaling, magmamarunong, magmamayabang, at magmamataas sa kanyang sarili. And this will take away the dependence of a person and the reliance of a person to the grace of God alone. No? Kapag po nagkaroon ng maling kaisipan ng ganito ang isang Kristiyano, maiisip niya, kaya ko naman pala, hindi ko kailangan ng Diyos. Kaya number one destroyer po ng unity and harmony in relationship is pride and arrogance. Kapag naisip ng isang tao na kaya na niya sa sarili niya, hindi ko naman kailangan ng Diyos o hindi ko kailangan ng mga kapwa ko mananampalataya, mawawala po yung attitude of humility, attitude of interdependence. Remember, in our main text, ayan, naisara ko, bubuksan ko ulit. Again, our main text is in Ephesians chapter 4. Balik tayo doon. Sabi ng Ephesians chapter 4, sabi niya doon, dun sa verse 2, be completely humble and gentle, be patient and bearing with one another in love. Bakit kaya pumagitna ang katagang ito? Una niyang habilin, sabi niya, ang buhay daw natin, live a life worthy of the calling. Sabi niya, so ano ba yung life worthy of the calling? Dinescribe niya sa verse 2 na ang life worthy of the calling is a life that is humble, gentle, ayun nga, bearing with one another in love, yung pangatlong yun. At ano ang magiging resulta ng pagiging humble, gentle, and bearing with one another in love? Magkakaroon ng unity. So kung mawala yung humble part, mawala yung humility, mapalitan ng pride, mapalitan ng arrogance, definitely masisira ang unity. Okay? So yun po ang nakakalungkot. Kapag nagmalaki na ang isang Kristiyano na, kaya ko naman na to, hindi ko na kailangan ng Bible study, kaya ko na mag-aral mag-isa, hindi ko na kailangan na mag-join sa prayer meeting, pwede naman ako mag-pray mag-isa. Pwede po kayong mag-pray mag-isa, pwede po kayong mag-aral mag-isa, pero kailanman hindi po kayo pinahinto o diniscourage ng Bible to forsake the assembly of the saints. In fact, in Hebrews 10:24-25, sabi doon, mariing habilin na huwag po nating kakaligtaan ang pagtitipon o pagsasama-sama ng mga mananampalataya tulad ng ginagawa ng iba. So, meron pala talagang gumagawa nun. Pero ang habilin ng Biblia, huwag tayong maging katulad ng mga taong akala nila ay kaya na nila sa sarili nila. No matter how good, how mature, or how experienced you are as a Christian, none of us is self-existent. None of us is self-sufficient. Only God is self-sufficient, and that's why we have to rely on Him and His provision for our spiritual life. At ano ang provide niya para mas lalo tayong man-nurture sa spiritual life natin? Provide niya ang body of Christ. Ayaw niya na maging isolated tayo. Ayaw niya mag-withdraw ka sa crowd. Ayaw niya mag-withdraw ka sa family. Because God's family is where you should belong. Amen ba? Di ba? You are part of the kingdom of light. You are part of God's
family. Kaya huwag kang hihiwalay. Kasi pag nagsimula kang mag-drift away, magsimula kang maghiwalay, maiisip mo, kaya ko naman pala nang wala sila. Pag naisip mo yun, papasok na pala sa puso natin ng pride, papasok na pala sa puso natin ng arrogance. So, katotohanan po ito. Medyo masakit po sa iba kasi yung iba nakasanayan na hindi maging active sa gawain ng Panginoon. Of course, sabi ko nga sa inyo, mas important din talaga ang internal relationship natin sa Diyos o yung personal intimacy natin kay God. But, kung may nagkakaroon ng internal transformation, lalabas po at magkakaroon po ng bunga sa ating mga buhay, yung pagbabago ng Diyos sa ating personally one-on-one. Kaya kung tunay kang may relasyon sa Diyos, ang Holy Spirit din ang mag-e-encourage sa'yo. Sige na, dalo ka. Sige, maki-fellowship ka. Sige, maki-prayer meeting ka. Sige, sumama ka sa evangelism. Sumama ka. I-encourage ka ng Holy Spirit na huwag magsarili. Kasi ang Kristiyanong nagsasarili, maaaring madaya ng demonyo, maaaring walang accountable sa kanya, walang mag-check sa kanya, walang mag-correct sa kanya kung kinakailangan. And alam nyo, pag tayo po ay dumadalo sa mga ganitong gawain, nagiging active tayo sa mga fellowship, gathering na ginagawa ng Lord, it will also keep us humble, no? It will remind us that we need others much as they need us. Kailangan natin ng isa't isa. That's why let's do our part. Huwag po tayong makasarili. Ayun. Pwede ko naman panoorin sa online. Mas tipid pa. Yes, nandyan po tayo. Tingnan nyo po ngayon, online tayo, di ba? Wala po tayong against sa online service. Ang ikinakatakot natin kung ang online service ang magiging dahilan na magiging complacent ang bawat isa at ine-neglect natin ang ating fellowship together, gathering of the saints na kinomand ng Diyos dahil gusto niya may pagkakaisa ang body of Christ. So, wag po nating hayaang pumasok sa puso natin ang pride at ang arrogance. Ayun. Kasi po ito ay nakaka-destroy ng ating, ano yun sabi natin? Unity. So, ayaw po nating masira ang unity in the body of Christ. Iba din yung arrogance, ano? Ano ba yung arrogance? Pag sinabing arrogance, parang arrogante, mayabang, o mahangin, ano? Kaya kung minsan akala natin yung pag hindi natin pag-attend ay katamaran lang, pero minsan pala hindi natin pag-attend, isa na rin pala yung hudyat ng ating pagiging mayabang. Okay, sorry po, ano? Yung po talaga yung masakit, pero yun po ang nakasulat sa salita ng Diyos. Amen! Hallelujah! Good evening po. Okay, magbati muna ako ng konti. Dumadami tayo. Good evening po, Pastor Jerry. Hi, Pastor Jerry. Kamusta po kayo dyan sa Tarlac? Pastor Jessie, good evening din po. Dahil ng ating trainer, thank you po sa pag-drop by dito sa ating short devotion. So, pwede na po ba ako mag-proceed? Okay, number 2. Ano na yung minention natin sa number 2? Teka lang, let me go back to my notes. Ayan, number 2, destroyers of unity. Ay, on a side note, basahin ko lang yung notes ko dito sa pride and arrogance, ano? This is considered the fastest destroyer of unity, leading to self-centeredness, refusal to apologize, and contention. Yun po ang nakakalungkot. Pastor Nelson, nandiyan ka rin pala. Hello po, good evening. Ayun, so, fastest destroyer of unity ay pagmamayabang. Pag may natuto sa ating magmayabang, nako! Panigurado, magiging ka ng elemento, ahente ng kaaway para mabilisang masira ang pagkakaisa ng katawan ni Kristo. Kaya wag po nating hayaan na may pagmamayabang, pagmamataas na pumasok sa ating puso. Because humility results to unity, while pride results to disunity. Amen. Okay, number 2. Binasa ko yun ng side note. Number 2 is selfish ambition and rivalry. Okay? Because pag mayroong selfish ambition, ang gusto mo i-promote yung sarili mo. Yung sarili mong kagustuhan, yung sarili mong kapakanan over the needs of the body of Christ. Now, I have been talking about this for a few weeks already because naalala niyo po, pinag-usapan natin yung self-denial. No? Naalala po natin na ang hirap to pa rin ng kalooban ng Diyos kung ang nasusunod sa atin ay yung ating pangsariling kagustuhan. Yes, correct? Amen. Kasi ang will ng tao, by its sinful nature,
ay hindi natural na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil nga po sa fallen, sinful nature natin, di ba? Kaya, ang lagi nating ginagawa, araw-araw yan ay is to surrender our will to the will of the Father. No? Para nga po yung example na sinet sa atin ni Jesus. Sabi niya, in the midst of his anguish, in Luke 22:44, maalala nyo yun, yung tinuro ko last week, yung about hematidrosis, na talagang dumugo pa ang pawis ni Jesus dahil sa napakalaking mental stress and mental burden. Nung nagkakaroon na siya sa decision point, kung siya ba ay susunod sa kalooban ng Diyos o hindi. Di ba? Naalala niyo po yun? Yung lecture natin, yung midweek equip natin last week. No? So, nung nagkaroon na siya ng mental pressure and mental anguish, kung isusurrender niya ba ang kanyang pansariling kapakanan sa gusto ng Diyos, maging si Jesus nagkaroon ng mental burden and mental pressure, and it showed as sweat with drops of blood. Talagang dumugo. Sabihin na natin, nagkaroon ng dugo ang kanyang pawis. So, we understand that as humans, it is not easy to give up our wants for the wants of our God. But because Jesus is our example and the Holy Spirit is our enabler, then we are able to surrender what we want for the glory of God and for what God wants. Mauna muna ang kalooban ng Diyos bago ang kalooban natin. At hayaan natin na ang kalooban natin ay pumaloob o magpasakop sa kalooban ng Diyos Ama. Amen. Dahil ganito po yan, pag nagpasakop po ang isang Kristiyano sa kalooban ng Diyos, sigurado po ako na magiging goal niya din na magkaroon ng pagkakaisa sa body of Christ. Bakit? Kasi yun yung binasa natin kanina. Ang gusto ng Diyos may pagkakaisa sa kanyang katawan till we all reach unity and maturity. No? Kay gusto ng goal ng Diyos na mag-unite ang body of Christ. So kung isasubmit natin ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos, magiging gustuhin din natin na mag-promote ng unity in the body of Christ, whether it is in your family, whether it is in your local church, in your cell groups, in your workplace, kung nasaan ka man, you have to be God's agent of unity and harmony. Hindi yung pag dumadating ka parang war freak, parang gumugulo lalo. Diba? Woo! Hallelujah! Sige ho, number 3. Dire-diretso na ako kasi tumatakbo ang oras. Ano? Ayan, sabi dito, number 3, ano yung aking number 3? Unity destroyer. Ay, ito, nasa isang linya lang ito, pero tatlo din sila. Strife, gossip, and slander. You know, strife, gossip, and slander cause divisions by spreading rumors or biting and devouring one another. Alam niyo, nababasa natin yan sa Bible nasabi niya, huwag kayong magkagatan kung hindi kayo ay mauubos. Saan na ba yun? Tingnan nga natin kung saang verse yan mababasa. Tingnan natin. Ayun, Galatians 5:15. Tingnan po natin bukas. Ayan, so may mga physical Bibles, I encourage you, practice opening your Bibles para kapag may in-impress ang Lord sa inyo na verse, mabilis kayong makakapunta dun. Again, our text regarding strife, gossip, and slander can be found in Galatians 5:15. Ay, teka, ayan, Galatians chapter 5, verse 15. Mag-isa lang kasi ako, kaya ako na lang din muna ang babasa, ano? Sabi rito, Galatians 5:15. If you bite and devour each other, watch out or you will be destroyed by each other. Sabi niya analyze the wordings carefully. Basahin natin sa Tagalog. Ngunit kung patuloy kayong mag-aaway-away na parang mga hayop, baka tuluyan na ninyong masira ang buhay ng isa't isa. Nakakatakot po. Yung pong minention ko kanina na strife, gossip, slander, delikado po yan sa relasyon ng magkakapatid sa pananampalataya. Kasi kapag po nag-cause ka ng kahit hindi ka paniwala kahit nga nakinig ka lang. Kasi pag nakinig ka, ibig sabihin may nag-entertain doon sa rumor, may nag-entertain doon sa false information or sa unverified information, or
kahit pa sabihin mong tama naman, pero wala ka namang intensyon na ayusin yun, gusto mo lang spread yung information, wala ka namang part na magagawa to halimbawa, para ayusin yung isang sitwasyon, gusto mo lang i-share, gusto mo lang i-report na wala na mga layunin na makakalugod sa Diyos, ito po ay delikado dahil makakasira ito ng buhay. Watch out or you will be destroyed by each other. Akala mo sila ang masisira kapag ikaw ang nag-gossip? Hindi lamang po sila. Mas masisira ka sa gossip na lalabas sa bibig mo. Because sabi ng Matthew, teka, it slipped out. Sabi doon, by the words of your mouth, you will be condemned. No? Sabi ni Jesus yun. Sa mga lumalabas din sa iyong bibig, doon ka maaaring makundina o doon ka maaaring mahatulan. We will be judged by the words that come out of our mouth. So if gossip comes out from our mouth, delikado po. Makakasira yun sa gossiper's life. Hindi lang yung akala natin, pag tayo ng chismis, sisiraan natin yung iba. Sa totoo lamang po, sa mata ng Diyos, mas nasisira ang taong nilalabasan ng gossip. Kaya kung maikikwento ka na hindi tungkol sa'yo, bago mo ibukas yang mga bibig na yan, tanong muna, Lord, ayun, Lord, tama bang ikwento ko to? Tama bang sakin manggaling ito? Tama bang ito ang ikwento at pagkwentuhan namin at pagsaluhan namin? Kung hindi, change topic. Ayan, isang wisdom yan, ano? Pagka hindi ka sigurado kung gossip ba to, hindi naman siguro gossip, siguro naman kapupulutan ng aral, pero parang kinukonvict ka ni Holy Spirit na alam mo, hindi naman aral kapupulutan dyan eh. Baka wrong impression lang dun sa taong pag-uusapan ninyo. Kaya, change topic na lang. Hindi po masama na magsabi, sis, change topic na lang tayo. Kahit pa yun ang cheesy at masarap pagkwentuhan, no? Talagang very intriguing. Ayan, naku, temptation yan ng kaaway na mag-gossip tayo. At pag nagsalita tayo tungkol sa isang tao na hindi siya nakaharap sa atin, ayan na, delikado po yan. Makakasira po yan ng unity sa katawan ni Kristo. Warning po sa bawat isa sa atin. No? Meron din po akong teaching about the warning about the gossiping lips. Yan, kaya talagang very tough na tinich din sa atin ng Panginoon yan. So, natuto na po tayo dyan. Huwag na huwag po tayo magsasabi ng mga kwento, especially unverified information, and especially kung hindi nakaharap yung tao na topic natin of interest doon sa ating pinag-uusapan. Kung siya ay wala dito sa current situation at gusto niyo siyang pag-usapan, ang pinaka-wise gawin, change topic na lang. Hintayin nyo na kasama nyo siya sa upuan, sa kapihan, bago nyo pagkwentuhan ng kanyang sitwasyon kung gusto nyo talagang kapulutan ng aral. Good evening! Sige, ang dahil bumate. Good evening, Brother John. See you soon. Magkikita tayo doon sa Laguna. Good evening po, Sister Annalyn. Good evening, Sister Lynn. Hi, good evening. Sister Roxanne. O, tama, sabi ni Sister Ran, wow, you confess, you will possess. Correct! Kaya kung ang kino-confess natin ay gossip, naku, marami rin pwedeng mag-gossip tungkol sa atin, di ba? At yung mga gossip na yan, lalo na kung false accusation, maaaring mag-boomerang o bumalik sa sarili natin, di ba? What you confess, you will possess. What you sow in your words, you will also reap. Kaya ingat-ingat po tayo sa ating pagsasalita. Okay, let's move on to number 4. Okay, ito po ay isa sa pinaka malalim. Bakit? Kasi maaring hindi makita ito. Number 4 is, ayan o, sabi nga ni Sister Roxanne, manahimik na lang sana. Pag talagang hindi po natin verified information, wag na lang po natin pag-uusapan. Wala naman yung tao sa harap natin, manahimik na lang. Diba? Pag-usapan na lang natin yung testimonies ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Okay, number 4, proceed po tayo sa 4th enemy of unity is unforgiveness and bitterness. Yan. Kapag mayroong ayaw magpatawad na attitude sa puso natin at nagiging bitter na tayo, ito po ang makakasira sa unity ng mga Kristiyano. Hardening hearts and preventing reconciliation will definitely destroy
unity. May mga pagkakataon kasi na syempre may disagreements ang mga magkakapatid. Hindi naman po delikado yan o abnormal yan. Actually, normal po yan sa isang pamilya, kahit nga mag-asawa, nagkakaroon talaga ng diskusyonan, ng mga argumento, talaga hong may mga ganyan. May mga varying views, may mga contradicting na opinions, okay? Basta hindi naman siya tungkol sa talagang critical na halimbawa pagkaturuan or major doctrine, kung mga little views, styles ng worship, techniques sa paglapit o pagpe-pray o pag-aaral ng Bible, kung mga minor lang naman ho ito, hindi na po natin kailangan na mag-away-away. At ang masama dito kapag nagkaroon ng conflict, ang mga Kristiyano naman ay nagtatanim ng sama ng loob. Yun ang delikado sa lahat pa ng itatanim mo, di ba? Magtanim ka na lang ng panalangin, magtanim ka na lang ng seed offering kaysa magtanim ka pa ng sama ng loob. Ang sama ng loob hindi tinatanim. Binubunot yan at tinatapon, kinalilimutan, tinatalikuran. Amen. Kasi po, kung minsan sa ating pag hindi ka pagkakaunawaan, magkukos ang Holy Spirit ng nudge o katok sa puso natin para sabihin, anak, ayusin mo na, makipag-ayos ka na. Okay na yun, palipasin mo na, patawarin mo na, palagpasin mo na ngayon. Bakit? Pastora, galing ba talaga sa Lord? And yes, the Lord really wants His sons and daughters to be in harmony, to be united. Kaya hanggat maaari, kung pwede nang plantsahin yung mga hindi pagkakaunawaan, gagawin at gagawin talaga ng Holy Spirit na ilid tayo na magpatawaran sa isa't isa. Hindi po galing sa demonyo o sa kaawayan kapag gusto nating makipag-ayos. At ang punto pa dito, hindi mahalaga kung sino ang unang magpakumbaba. Ang unang magpakumbaba, ang unang panalo sa mata ng Diyos. Pastora, siya naman yung may kasalanan, hindi ako magsusorry kahit anong mangyari. yan ay dulot din ng pride, yan ay dulot din ng katigasan ng puso. At yan po yung tinatawag nating root of bitterness. Meron din po akong ginawang teaching tungkol sa root of bitterness and uprooting the root of bitterness. Bakit? Kasi sinabi rin sa Biblia na nakakalason, nakakamatay ng spiritual health natin kapag may umugat na bitterness sa puso natin. Kaya wag po tayong magtatanim ng sama ng loob. May pagkakataon nakakatukin ka na ng Holy Spirit, sige na, palagpasin mo na. This is His way of mending hearts together para ipagkaayos na tayo, pagka-reconcile na tayo. Hindi na mahalaga kung sino pa yung nanalo sa argumento. Ang mahalaga na i-restore ang relationship natin. Kapag bitter tayo at talagang pinatitigas natin ang puso natin, tayo mismo ang nagiging block sa pag-aayos ng Panginoon sa kanyang katawan, sa pag-unite sa mga puso natin. Remember, we can disagree. Okay lang kung mag-disagree. Basta lamang po, may respeto tayo sa isa't isa. Lalo na po sabi ko nga sa inyo sa mga minor doctrine na hindi na natin kailangan magbangayan, hindi natin kailangan magkaroon ng samaan ng loob. Basta nandoon ng pag-ibig, mangingibabaw ang pag-ibig, mangingibabaw ang salita ng Diyos, mangingibabaw ang bunga ng banal na spirito. Yun po ang pinakamahalaga. Hindi na mahalaga kung sino pa ang nanalo sa debate nyo. Naalala ko po nung nung training namin sa missions, pinag-debate kami ni Pastor Jessie, di ba? Walang samaan ng loob. Hanggang matapos nga kami, nagde-debate pa rin kami. Pero that is just for the exercise of point of view, ganyan. Pero hindi po ito ginagawa para mag-away-away ang magkakapatid. Kaya, ikaw naman, huwag ka din pikon. Ayan. Ang pagkapikon nakaka-destroy ng unity. So, huwag din po tayong pikon. Huwag tayong kaagad na o-offend. Kasi po, pag masyado tayong malambot, masyadong balat sibuyas, masyadong maliit na komento lamang, marahil na hindi nabantayan na bibig, tapos ikaw ay talagang nasaktan na ng todo, magiging masyado pong mahina ang pagkakaisa natin sa body of Christ, no? Ngayon naman, kung tayo naman tong mga madadaldal tulad ko, mag-ingat din tayo sa ating mga bitaw dahil baka naman meron tayong ma-offend, no? Kaya, let no unforgiveness or bitterness destroy the unity in the body of Christ. Okay ba yun? Alright, number tayo? 1, 2, 3, 4. Number 4, ay hindi, 5 na pala, number 5.
Ito po talaga, napakatindi nito, is rebellion and disobedience. Partaking in a sinful, divisive, dishonest action that separates individuals from God and from each other. So, syempre ho, makakasira ho talaga ng pagkakaisa ng katawan ni Kristo kung may mga ilan-ilan na nahahalo sa atin na ang puntirya ay talagang siraan. Halimbawa, ang mga magkakapatid, lalo na yung mga nasa head naman, or nasa headship, or nasa leadership, o nasa pag-oversee ng kawan ng Diyos, kapag talagang gusto nilang maging rebelde. Halimbawa, sinabi, okay, huwag muna po tayong ganto, ganto, ganyan. Tapos siya ang gagawin niya yung opposite, di ba? Yung gross disrespect, or yung talagang sasadyain niya, intentional disobedience. Yan po yung pagre-rebelde. Alam natin kung kaninong nature yan. Alam natin na maging si Jesus ay tinukoy niya kung saan nanggagaling ang mga rebelde na yan. Walang iba kung hindi kay Satanas. Kasi di ba po, si Satanas, siya ang unang nagrebelde sa Diyos. And si Jesus, ang example na pinakita niya was submission and obedience. The complete and the exact opposite of the nature of Satan, which was rebellion and disobedience. Kaya pag mayroon po tayong kahit pa hindi pagkakaunawaan, hindi agreement, lagi po natin ipacheck sa Holy Spirit ang heart natin. Lord, kahit po hindi kami nag-agree sa isa't isa, don't help me not to rebel. Help me not to disobey. At tayo din naman pong mga magkakapatid, lalo na po tayong mga binigyan ng responsibility ng Diyos na maging leaders. Huwag din naman po nating lelabelan na ay rebellious yan, ay disobedient yan. Kung mayroon naman po talaga siyang tinatanong, may pinupunto siya, o may gusto siya ng kaliwanagan. Kasi po, kailangan may dialogue din po ang mga leaders sa kanyang mga kinasasakupan upang hindi magkaroon ng abuse of authority. Sometimes, I have been there. Ako, nakaranas po ako na ayaw akong pakinggan ng head dahil may mga tanong lang naman ho ako. Hindi po ako tipong nagque-question o talagang re-rebelde. Gusto ko lang po maliwanagan sa mga ilang bagay. But they took it against me. At sabi nila, ikaw ay rebellious, ganyan. At pinasok ako sa disciplinary action. At ayan, wala pong problema sa akin sa proseso. Kaya lang, nung ako po ay nag-mature, na-realize ko na marami po palang nasa leadership na kung minsan, kaya naitutulak din nila ang kanilang mga tupa na mag-question, mag-disobey, mag-rebelde kasi sila mismo hindi nila ino-open ang kanilang mga tenga sa kuro-kuro at sa mga tanong o sa mga points of confusion ng kanilang mga kinasasakupan. You know, kung gusto po talaga natin ng matibay na unity, we have to communicate clearly. Do not assume, leaders, do not assume that they fully understand. And members, do not assume that your leaders understands everything. So sometimes, kailangan po i-express nyo, tanungin nyo, pastor, i-clear ko lang, verify ko lang, pastora, i-clarify ko, pwede ko po bang tanungin, bakit di kayo pumayag? Pwede ko po bang tanungin? Pwede po yun. At ang pagtatanong po, mga kamanggagawa ko, ay hindi po ibig sabihin ng pagre-rebelde. You know, wag po tayong masyadong offensive, defensive kaagad sa body. No? Hindi po gano'n. Be open to communication. Have an open heart, open mind, and let the Holy Spirit clarify things to you. Wag po pangunahan ng mga emosyon, mga yan na taas na ng galit. Wag po unahan ng mga yan. Kasi hindi po natin maririnig ang tinig ng Diyos kapag talagang nagtatalakan tayo, nagpapataasan na tayo. Kailangan po matuto tayong mag-submit. Remember, may lesson din tayo last week about control, no? So, para hindi pumasok ang control, ano po yung binigay na formula sa atin ng Lord? Sa Ephesians, if you remember in Ephesians 5:21, submitting to one another in reverence to Christ. Tayo daw ay magpasakop sa isa't isa. So kahit pa-leader ka na itinayo, pastor ka na itinayo, you also have the responsibility, the duty to hear the people. That is the way we submit to them, we serve them. Let's hear them. Bakit kumukontra sila? Ba't ayaw nila? Baka naman meron din tayong hindi nakikita. Baka nagiging bias tayo. Baka may part na nagiging hindi na galing sa Diyos yung ating sinasabi. Maging humble enough din po tayo, lalong-lalo na tayo pong mga servants of God na naatasan na mag-oversee ng mga tao. Remember, we cannot control
any person. No person is under our control. Only God controls people. No, in fact, He doesn't even quote and unquote control people. He honors the free will. So, sino pa tayo? Wala po tayong pagmamayaring tao. Kaya po kailangan, tandaan natin, tayo, lalo na tayong mga leaders, to harness unity in the body, in the church, even in the family. To harness unity, we have to exemplify tayo muna, tayo mismo ang mag-submit to one another. Okay? Of course, don't take me wrong, and please, I know that you catch this with the wisdom that comes from the Holy Spirit, na syempre, mayroon pa rin pong order, kung sino po inilagay na. Halimbawa, leader o pastor, siya pa rin po ang masusunod sa mga major decisions, pero dapat yung decision na ginawa niya yun na pinakinggan niya rin ang boses ng Diyos. Una, pangalawa, ang boses ng lahat. Submitting to one another in reverence to Christ. Last but not the least, ayan, pasok naman ako sa ating oras, is number 6, false doctrine or legalism. So, remember, pag may false doctrine po talagang magkakaroon ng division. Dividing believers over minor or non-essential or false issues. Kung minsan, nagkakaroon ng misunderstanding. So, before we label a person as a false teacher, a false prophet, o kung ano pang mga false yung mga label mo, o bago mo pa i-label na false teacher o false teaching, mga kapatid, speak truth in love, no? I-confront mo muna si sister, si brother. Bro, sis, ito ba talaga ibig mo sabihin? Baka naman na wrong delivery siya, no? O kaya ikaw na misunderstood mo. Minsan, pwede naman magkaroon muna ng dialogue bago tayo mag-label. Pero syempre, kung talagang may maling tinuturo, okay? Yun naman po, anong role natin, part natin, speak the truth in love. No, sabihin natin kung saan siya nagkamali. At tignan niyo si Apollos, nung siya ay naturuan ni Aquila at ni Priscilla. Hindi siya na-offend, no? Magaling na siya, matatas na siya magturo. Pero kung tinuruan siya, tinanggap niya pa rin yung pagtuturo sa kanya. At mas lalo siyang nag-grow. At hindi niya inalaw yung limitasyon niya sa teaching o sa doctrine ang magpahinto sa kanya o magpa-divide ng kanilang kongregasyon. Instead, it brought clarity, no? Mas lalong, sabi nga doon, he taught the scriptures with more clarity and more accuracy. No? So, pwede po ma-improve tayo kapag may mga kailangang hasain, ayusin sa ating mga doctrine. So, don't let doctrine divide the body of Christ. Okay? So, again, there are 6 enemies of unity or unity destroyers na tackle natin. Una, pride and arrogance. Number 2, selfish ambition and rivalry. Number 3, strife, gossip, and slander. Number 4, unforgiveness and bitterness. Number 5, rebellion and disobedience. And last but not the least, false doctrine and legalism. Kaya po natin ito, ayan sabi nga ni Sister Ann, tama po yung insight ni Sister Roxanne, sorry. True ito, open rebuke kahit masakit. Because yes, open rebuke is better than secret love. At ganyan po tayo, binigyan na example ni Jesus, how we confront falsehood with the truth. But of course, again, ang pambalanse dyan, yung sinabi rin sa Bible na speak the truth in love. Ayun, binasa ko rin yung kanina, di ba? Nasa Efeso, sabi dito. Ayun, Ayun, in 4:15, sabi dito, instead, speak the truth in love so we will grow to become, in every aspect, we will grow to be a mature body of the body of Christ, no? So, talagang masasagasaan ng mga bagay na ito, talagang mako-cover ito sa scope ng unity and maturity. Kaya, hindi po natin kailangan na pare-pareho tayo lahat ng level, ng natutunan, level ng experience, level ng karanasan sa Diyos. Hindi po kailangan na uniform tayo. Unity is not uniformity. Hindi kailangan na pare-pareho tayo ng style, hindi kailangan pare-pareho tayo ng university o Bible college na pinag-aralan o yung iba hindi nakapag-aral, hindi kailangan lahat tayo graduate, hindi po kailangan na uniform tayo sa ating tayo bilang Kristiyano.
Pero ang importante, kailangan united tayo. One in the body, one in Christ. Remember, lahat po ng bahagi at contribution ng 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 every part of the body is important for the well-being of the whole body of Christ. Kaya po, let us strive to make every effort to keep the unity in the bond of peace, tulad ng binasa ko. Okay? Sabi nga doon, pagsabihan ng may pagmamahal. Dito po yung aking maliit. At sabi niya doon, dapat nasa harapan ng tao. Tama, correct po. Agree po tayo dyan. Ayun, so bago tayo magtapos, magbabati lang din ako. Hello po, Pastora Christy. Ayan, kamusta dyan sa Tarlac? Ayan, si Pastor Nan. Hello, Pastor Nan. Thank you po sa pag-drop by sa ating live. Ayan, minsan lang din ako nag-live devotion dito. Matagal nang hindi. Madalas kasi may big service. Ayan, good evening kay Sister. Ayan, si Sister Nori. Hello po. Sister Annalyn. Ayan. So, Sister Mavic. Sister Jing. Andiyan pala ka, Sister Jing. Ayan. So, see you soon. Pagpunta naman namin dyan sa Hong Kong. So, ayan, nasan man tayo? Sister Eliza, hello din po. Pastor Arnel, good evening. Nandiyan ka rin pala. Nice to see you all. Na-miss ko po kayo. So, napakaganda po ng ating pinaksa. Alam ko po marami kayong insights kung ano man pong gusto nyo pang idagdag on how we can keep the unity in the body. I-type nyo po dyan kasi makakatulong po sa bawat isa yon. Anong mga little things na pwede mong gawin, pwede nating gawin para makakontribute tayo sa ikalalago ng pagkakaisa ng iglesia, no? So, napakaganda pong paalala ito ng Lord kasi as a Team Jesus tayo lahat. Bukas po hahayo kaming mga, sabihin na nating mga paa. Hahayo kami bukas sa lugar ng Laguna upang pasimulaan ulit ang gawain doon. Kami po ay magkakaroon ng mass evangelism. Kaya please, kami po ay humihingi ng backup sa inyong mga panalangin na madala po natin ang mabuting balita sa bawat pamilya na nangangailangang marinig si Kristo. Hayaan po natin na maging makakontribute tayo ngayon sa gawain na ito. Ayun. Medyo malakas po kasi hindi ko na marinig ang sarili ko. Pasensya na po kayo, umiiyak ang ating baby dito. Ayan. So, samahan niyo po kami sa prayer at bago po tayo magtatapos ngayon, we will also unite in prayer. We will mention in prayer this mission work that we are about to do tomorrow. Maging ang lahat ng hahayo na kasihan kami ng banal na spirito sa aming paghayo. At alam po namin nakaback up kayo sa amin. We will keep you updated kapag may nakakakuha kami ng good signal. Tatry namin mag-live at tatry namin na mag-update sa inyo. Ayun. So, ganun na muna po. Marami pa tayong update, pero sa ngayon, limitado ang aking oras at kaya anyayahan ko na po kayo sa short prayer. Hallelujah. Lord, nagpapasalamat kami sa mensaheng idinala mo sa amin, sa pagpapaalala sa amin ng kahalagahan na panatilihin ang pagkakaisa. Panginoon, lalong-lalo na po sa iglesia o sa iyong katawan, Panginoon. Maraming salamat po kung nabigyan nyo kami ng awareness sa mga aspeto ng buhay namin, Panginoon, na kailangan naming baguhin, ayusin, upang maging contributor kami sa peace and unity sa aming church o sa aming congregation at hindi kami ang maging sanhi ng anumang conflict o anumang misunderstanding. Thank you, Lord, that this message has a purpose that which it was sent for, and I pray that every person who heard it will become catalysts for the strengthening of the local congregation, of the strengthening of the body of Christ, of the strengthening of the relationship of the workers in the vineyard of God. Dalangin ko, Panginoon, na tulad mo, Jesus, ay tulungan mo kami maging peacemakers, tulungan mo kami maging reconcilers, tulungan mo kami, Panginoon, na mamagitan sa mga relasyon na nangangailangan ng pagsasaayos mo. And Lord, may we become your servants to bind up the brokenhearted, even the broken relationships, Lord. We pray, Lord God, that the anointing that heals every man and mends every heart, Panginoon, will be upon us, so that when we speak, Lord, we will bear the light of Christ, Panginoon, that will
expose the truth to people and soften their hearts, Panginoon, na patuloy na mag-work for the harmonious relationship ng mga magkakapatid. Lord, every local church and family and even workplaces represented, Panginoon, sa amin pong Bible study na ito, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo. Kayo po ang magbuklod sa amin sa may iisang spirito, isang pananampalataya, Panginoon. Just as you said in the Bible that there is only one body, one spirit, and that we are called to one hope, to one Lord, to one faith, to one baptism, to one God, and to the Father of all. Father, bind us together in the spirit of unity and the bond of peace. Thank you, Lord, for tonight. Hayaan mong masaya kami, Panginoon, sa pagtanggap na ito at hayaan mong magbunga ito ng makaisang daang ibayo sa lahat ng nakinig at magsasagawa nito. We bless your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa pag-join sa aming online midweek this week, and we hope to see you on Sunday. Wala man po kami dahil kami ay nasa Laguna. We will do our best to give you reports, pero online pa rin po ang Alive in Christ Baguio sa Sunday para po sa aming regular Sunday service. See you po doon na lang sa online. God bless you po. God bless. Bye-bye.